Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Tayo na pong magbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Santiago chapter 4, verse 4 to 6. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa umagang ito. Pag-ibig o pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. At ito po ang sinabi ni Santiago na kung tayo po ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan, ang kaaway naman natin ay ang Diyos. At tayo po ay binibigyan ng paalala ngayon na pinatitingnan, ano ba ang iyong buhay? Ang iyong bang buhay ngayon ay may pag-ibig sa sanlibutan? At baka hindi mo napapansin dahil yung mahal mo yung sanlibutan ay ikaw pala ay nagiging kaaway ng Diyos. Paano ba to nagaganap sa ating buhay? At anong ba po ba yung tinutukoy na sanlibutan dito? Tingnan po natin sa unang Juan chapter 2 verse 15 to 16. Ganito po ang nakasulat. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ano po itong lahat ng nasa sanlibutan? Ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ito po ang sinasabi. Ano po ba yung sanlibutan? Ito po ay yung mga bagay na kinahuhumalingan ng mga tao dito sa mundo. At itong kinahuhumalingan ng mga tao dito sa mundo, ito po ang mga bagay na nagbabigay o naglalayo sa atin sa Panginoon. At marami po dito ay hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Banggitin ko po, sabi, lust of the flesh, mga nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Anumang pong bagay, anumang gawain na naririto sa paligid natin sa mundong to na pumupukaw ng ating pita ng laman, ng ating flesh, ng ating mga bagay na nag-i-ignite ng ating mga makasariling damdamin, yan po ay makasanlibutan. At sabi pa po, lust of the eyes, ang mga nakakatukso sa paningin. Oh, nako, pagka pumupunta tayo sa mall, maraming bagay na nagiging temptation sa atin. Nagpunta tayo dun sa recycle store, sa isang garage store, o kaya anumang bagay na mas marami pa tayong panahon dun sa mga bagay na yon. We desire for them. Sa pagde-desire mo yun, napapabayaan mo yung pangailangan ng pamilya, napapabayaan mo yung para sa pagtulong, at ang nasusunod na lang yung lust of the eyes. Marami po, isa lamang tong example na binabanggit ko. Pagka itong mga mata natin, di po ba si Eva, kaya nga po siya natukso, nakainin, kasi sa tingin niya masarap yung pagkain ng yung prutas na yon. At dahil na-attract yung kanyang mata, ito po ang nagdala rin sa kanya sa kasalanan. Ganyan din po dito sa mundo. Marami pong bagay dito sa sanlibutan na pinagdidesire natin. Naku, napakarami talaga. Na minsan, hindi na nagiging reasonable at hindi na nagiging kalugod-lugod. Para bang, oo, may pera ka. O, ano namang gagawin ko sa pera ko kung hindi ko ito gagastahin? Kaya nga ako nagpapakahirap para dito mabili ko yung gusto ko. O, yun na nga po. Hindi na po nagiging makadiyos ang ginagawa mo, kundi gusto na lang, yung hilig na lang ng laman, hilig na lang ng mga mata. At saka minsan, we take pride of those things. Pero,
makikita natin na babaliwala na ang lahat ng iyan kapag namatay tayo. Tapos, merong ibang nangangailangan, mas prefer mo pa yung kagustuhan ng iyong sarili. Ang reason ng iba, kaya nga ako nagpapakahirap magtrabaho. O sige po, mamaya pag-usapan natin yan. Pride of life, yung karangyaan ng buhay, yung paghahangad ng sobra, paghahangad na yumaman. Dahil doon sa paghahangad na yumaman, maraming nakakaligtaan, maraming napapambayaan. At para bang ang success ay kapag ikaw ay may marami ka ng salapi, malaki ang iyong tahanan, marami kang sasakyan, nagiging pride of life ang nangyayari. Opo, pinagpala kayo ng Panginoon at sana yung pagpapalang iyan ay magamit sa karapat-dapat na paglilingkod sa Diyos. Ano po ang ibinibilin sa atin? Kapag daw po tayo ay inibig natin ang sanlibutan ito, ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang nagiging kaaway po natin ang Panginoon. Bakit po naman nagiging kaaway ang Diyos? Dahil po, natutuong ka na lamang sa mga bagay na yon at ang lahat ng patungkol sa Panginoon ay napapabayaan mo. Hindi po nagpe-pray naman ako ako naman po yung nagsisimba. O sige po, kayo po ang nakakaalam niyan at wag niyo pong ikatwiran yon. Pero alam ko, merong mga bagay sa ating buhay na mas napapahalagahan natin ang bagay sa sanlibutan at hindi ang pagmamahal natin sa Diyos. Ano po yung habilin sa atin ni Mateo sa Matthew 6:24? Sabi po sa Matthew 6:24 ay, ano po sabi dito? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sabi, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yun po, yung kayamanan dito ay yun po yung kinukonsider na makasanlibutan. Opo. Kaya nga po, either yung isa ay mahalin mo at yung isa mapabayaan mo. Yan. Hindi po masama. Andito pa kasi tayo sa mundo We need to work. We need to acquire things. Pero kapag nakita nyo na po na sobra-sobra na yung dapit nyo sa aparador, santambak na ang iyong mga bag, santambak na ang iyong mga sapatos, ang dami-dami mo ng mga gamit sa bahay, hindi mo na nga mailagay kung saan. Napakatayo. Yung naalala nyo po ba dito sa Bible, yung isang lalaki na punong-puno na yung kanyang kamalig ng lahat ng kanyang kayamanan at naipundar. At sabi niya, dami ko nang naipundar, ang dami ko na, ang galing-galing ko talaga. Yung pride niya na yun na ang dami na niyang naipundar, ang ganda na ng kanyang kalagayan. Tapos sabi ng Panginoon, hangal. Ano ang mapapala mo kung nasa iyo na ang lahat ng nandito sa sanlibutan, ngunit ang iyo namang kaluluwa ay wala. Nakalimutan mo yung iyong relasyon sa Panginoon. Marami pong paalala sa Biblia na sinasabi. Sabi rin po sa Colosas, huwag ninyong ituon ang mga bagay dito sa earthly things, but focus your eyes on the heavenly things. Kung siguro po tayo ay magiging totoo sa mga bagay na ito, ay makikita natin na ang pagmamahal natin sa Diyos ang priority. Hindi po masama ang mga bagay dito sa mundo, pero ang pagmamahal mo sa Panginoon ang priority. Pastora, priority ko naman po talaga ang Panginoon. Opo, priority mo ang Panginoon, pero may mas mahalaga pa rin sa iyong buhay. O kayo po ang makakasagot niyan. Hindi po ako mag-itemize, bibigay lamang po ako ng mga halimbawa o pagbubukas ng mga katotohanan na baka tayo ay napupunta sa ganitong gawain o ganitong pamumuhay. Alam niyo po, napakadiretsa po ng sinabi ni Santiago, mga taksil. Sa English po, you adulterous people. Adultery po. Bakit po niya tinawag na mga taksil or adulterous people? Mga Kristiyano itong sinasabi niya. Kasi po, ang pag-ibig nila sa Diyos ang dapat. Pero yung puso nila may ibang minamahal. Di po ba pag sinabing adultery,
may asawa ka, tapos nakikiapid ka sa iba. Dito po, saan tayo nakikiapid? Sa sanlibutan, yung mga bagay sa sanlibutan. Tapos yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung na dapat sa Diyos lamang, ay naibaling na sa sanlibutan, sa mga bagay na nasa sanlibutan. Reality check po ulit tayo sa sarili natin. Mga Kristiyano tayo, mga nagsasabing mahal natin ng Panginoon. Pero tayo po baka po tayo ay mga adulterous people, na ibig sabihin, meron tayong ibang mahal sa ating puso, hindi na po ang Diyos. Sabi po tayo ba ay naaakit ng mga bagay sa mundong ito? Tayo ba ay mas naaakit ng mga nagagawa natin, ang mga makasanlibutang bagay? Ito po ay paalala sa atin. At sabi nga po ng salita ng Diyos, ay siyang ating unahin. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, lakas at kaluluwa. Minsan po ang ating puso, mas mahal pa yung mga bagay sa mundong to. Minsan nga, halimbawa, nawala yung ganitong bagay, nako, para bang pinagtakloban na ng sanlibutan. Kinuha, nawala sa kanyang buhay. Nasira na ang kanyang mundo dahil sa pagkakawala ng bagay na yun. Natandaan niyo po ba si Job? Napakabuting tao. Nawala ang lahat sa kanya. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang anak, nawala ang kanyang kabuhayan. Pero kinilala ni Job, itong lahat ay nagmumula lamang sa Diyos. Dahil iyon po ang kanyang priority, ang pag-ibig niya ay ang Panginoon. Saliksikin po natin ang ating sarili sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Isaayos mo po ang aming puso, isaayos mo po ang aming isipan, Panginoon. Nawa hindi naming mahalin ang sanlibutang ito, kundi ang aming pagmamahal ay sa iyo. Salamat o Diyos sa mga paalalang ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa Daily Walking with Jesus to Eternity. Sana nga po yung paalala sa atin ng Panginoon ay pamuhay natin.